kakapasok lang, breaking news, pumalag na VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng News 5. Ayan, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Syempre suki tayo dito mga katunay. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang The General's Viewpoint ni General Macanas mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na nilalabas ni General Macanas. Ayan, The General's Viewpoint, ipagpatuloy natin. Title, halongkatin niya yung pag-dismiss ng drug case ng anak niya. Ito, pahayag ni VP Sara. Makalaya na daw ngayon yun. Putsada sa bagong ombudsman, Remulla. Ito ang buwelta ni Vice President Sara Duterte kay Ombudsman Boying Remulla kasunod ng pahayag nito na posibleng maungkat ang isyu ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng DC Presidente. Ayon kay VP Duterte, wala itong problema sa kanya basta babalikan din ng ombudsman ang iba pang mga kaso. Halongkatin niya rin yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drug case ng anak niya at yung iba pang mga kaso at posibleng kaso ng mga kaalyado nila. Yan po ang patutsada ni VP Sara. Ayun, talagang hinahamon. Talagang hinahamon niya naman talaga ni VP Sara si Boying. At dapat naman talaga yon. Siyempre, kung pagkaupo niya na ombudsman talagang ang unang-una niyang banat si VP Sara agad Hahalongkatin niya ang salin, hahalongkatin niya ang kaso ni VP Sara. Talagang doon agad siya nakatutok samantalang meron tayong mainit na issue na nangyayari ngayon. So, si VP Sara naman walang problema sa kanya. Talagang, sige, kung gusto mo kong imbestigahan, gawin mo. Basta tama lang yung gagawin mo. Basta tama lang. No? At mas maganda, talagang hindi lang naman talaga si VP Sara ang kailangang imbestigahan dito. Dahil napakarami pa talagang problema na mas malalala pa kaysa kay VP Sara. Dapat yun ang mas iniintindi. No? Kaya kung iimbestigahan si VP Sara, dapat pati yung mga iba, no, lalong-lalo na yung binabanggit ni VP Sara, siguro mas maganda, maano rin, di ba? Madaplisan din. Ano ba ito? Perception lang ito Ang ombudsman ba ay walang, sabi niya, wala daw siyang sasantuhin, walang sisinuhin. Walang mahirap yan, salita na naman yan. Sa mga kaso ng Duterte at ni VP Sara. Madali lang naman kasi sabihin niya pagsalita lang katulad sa ICI. 'Di ba? Si nagbuo, 'di ba? Si BBM nagbuo. Tapos, desisyon na nila 'yan. Pero sinasabi transparent dapat ang gusto niya transparency. 'Di ba? Pero ang investigasyon nakatago. Parang ito rin 'yan. Wala akong sisinuhin, wala akong sasantuhin. Sabi lang yan. Madali lang kasi talagang magsalita pero napakahirap talagang gawin yan. Oo. Yang salita na walang sisinuhin, walang sasantuhin, yan yung mga para doon sa mga kalaban, doon sa kumakalaban sa kung anong administrasyon na yun. Pero kung ang mismo na mga tropa pips, ng mga, alam nyo na, kayong mga tropa nyo, ang magkaroon ng problema, ay para tayong nabibingi. Diba? Para tayo napipipi, natatahimik tayo, nabubulagan tayo. Ganun ang nangyayari.
How about yung mga iba? Kaya ito, nahalungkat ang kanyang anak. Yan ang nababasa ko mula nung na-appoint siya as ombudsman. Grabe yung reaksyon ng netizens, yung pagka-appoint niya. Ang daming tumatawa at galit sa kanya. At basahin mo ang mga comment, yung anak mo. Tapos merong nagtanong sa kanya sa isang interview, magiging patas ba siya pag mga anak niya, pamilya niya, kaalyado niya ang masangkot sa katiwalian? Anong sagot niya? Wala kaming problema sa aming mga anak dahil napalaki namin sila ng maigi. Our children... Dapat ang sinagot niya, hindi. Kahit anak ko, kahit kamag-anak ko, kahit kaalyado ko, talagang wala akong sisinuhin, dapat ganun. Doon ka papalakpakan. Pero kung ganyan ang sagot mo, pinalaki ko yan ng maayos, hindi mo naman kasi masasabi kung ano yung darating, di ba? Katulad niya, may dumating na problema sa'yo. Di ba? Kailangan ang magiging sagot mo dyan. Paano kapag sa kamag-anak mo, kaibigan mo, anak mo, nangyari yan? Ngayon, nasa posisyon ka ng ganyan. Hindi mo na magagamit doon yung pinalaki kita ng maayos, ganto-ganto. Talagang nandudoon yung sinasabi mo na wala akong sisinuhin, wala akong sasantuhin. Kailangan etong serbisyo ko muna ang gawin ko. Gaya ng mga pulis. 'Di ba? Kumbaga minsan kahit birthday ng mga anak nila may mga importante silang family gatherings, kahit yung mga militar. Kapag meron silang operation, mas inuuna nila yung katungkulan kaysa sa mga nila, kamag-anak nila, kaysa sa mga gatherings o kahit na ano. Parang ganun ka din dapat. No? Ang unahin mo yan kung ano man yan ang nasa posisyon mo. Yun yung sinasabi nating wala kang sinisino, lahat sasagasaan mo. Kasi dyan makikita yung isang tao na talagang transparent talaga eh. Dyan makikita yung isang tao na merong paninindigan. Diba? Dyan ka rin maaaring katakutan at hangaan sa gagawin mo. Kaso nga lang, napakalabo eh. Sa katayuan mo kasi napakalabo yung sinasabi mo na wala kang sisinuhin. Wag na sana nating binabanggit yun, no? Kung sa susunod na magpapa-interview kayo na gano'n na wala akong wag na nating gamitin yung salitang yun. Kasi napakahirap talagang panindigan yun. We raise our children well. Naglalabasan ngayon ang mga post, yung anak niya. 2022, kaupo niya as DOJ Secretary. Nahulian ng anak niya. Baka nakalimutan niya na. Tapos, ang bilis, dismiss kaagad, acquitted. Yun ang sinasabi ni VP Sara ngayon. Okay. So, basa tayo sa mga comments. Ito nga, naglalabasan. Yan yung anak niya. Juanito Jose Rimulya Diaz, Diaz, III. Violation of RA 9165, October 11, 2022. Anyway, ganyan talaga ang buhay. Ojin Jig sa Neil Lumba. Wala namang perpektong tao, lahat may baho. Pero sana Edmond Perater, milyon ang nawala na wala namang basihan na kinurakot ng VP Sara, pero yung bilyones di mo imbestigan saan ang utak ni Rimulya. Tama nga naman yun. Yung mga binibintang kay VP Sara walang basihan eh. 'Di ba? Wala naman silang ebidensya na malakas na maipakita. Pero eto, yung sa flood control project, sa mga ghost project, lantaran ang ebidensya, lantaran ng mga testigo. 'Di ba? Halos hindi niya pinapakailaman. 'Di ba?
Kumbaga ang mga tao, yung taong bayan, hindi kami interesado sa kung anong kaso ni VP Sara dahil alam naman namin sa sarili namin na natatakot lang sila kay VP Sara na tumakbo sa 2028. Natatakot lang sila na isang Duterte na naman ang pwedeng maupo sa Malacanang at magkaroon na naman sila ng kakompetensya at magkaroon na naman sila ng limitasyon sa kanilang mga sarili. Natatakot sila sa multo na mangyayari sa 2028. 'Di ba? Kaya wala kaming interes sa kung ano ang investigasyon na gagawin mo kay VP Sara. Pero ang may interes kami doon sa nangyayaring problema ngayon sa bansa natin. Yung flood control project, ghost project sa mga tao na talagang umagrabyado sa taong bayan dahil pera ng taong bayan ang nagamit dyan. Taong bayan ang tunay na naging biktima dyan at bilyon-bilyon po yan. Hindi yan 125 million, hindi yan 150 million, kundi bilyon-bilyon. Diba? Kung yung bilyon-bilyon na yun pinamigay nyo lang sa amin, di dapat naging masaya pa kami. Yun ang dapat mong inuna. Dapat pagkaupo mo, malamang humanga pa sa iyo yung mga tao na yan agad ang iyong iimbestigahan. Kaso hindi Mas gusto nyo pa na imbestigahan, mas gusto mo pa na imbestigahan si VP Sara. 'Di ba? Para yung atensyon doon na matuon? Or malapit na 2028. Hindi pa pwedeng kung ano-ano yung imbestigahan natin. Eto muna, si Sara Duterte muna. Ganun ba yun? Pagdating kay Romualdez, sabi, ay, wala pa. Iimbestigahan pa. Kulang pa ng Pwede mo witness pa nga Ay, Saldico, believe ko. Mabilis sila kay Saldico Pina-recommend ka agad for case build-up. Pagdating kay Romualdez, wala pa daw. Tapos si Saldico kasi parang nagiging sakripisyong tupa rito. Ito na. Master Sergeant Orly Gutesa mautak. Hindi na siya nagpakita sa DOJ mula nung lumantad siyang testigo at nagre-reklamo na si Ombudsman Remulla na ngayon. Dapat sana nagpaalam sana o dapat sana magpakita naman ng paggalang, respeto. Hindi naman lang siya nagsabi. Diyos ko naman paano naman pagkakatiwalaan ni Gutesa? Diba, syempre, kayo magkakakampi dyan Diba, parang alanganin na siya dyan. Ganon. Wala na ngayon. Parang hindi niya na alam kung magkakaroon ba ako ng proteksyon kapag ako nagsalita. Diba? Wala na Pero kung alam niya na meron siyang proteksyon at alam niya sa sarili niya na meron siyang magiging kakampi, no? Wala namang problema. Meron naman siya kakampi. Kaso nga lang, syempre, iba pa rin. Diba? Iba pa rin yung talagang, nasa pwesto, talagang yung sinasabi niya, kuwari, DOJ, sa mga ganito, ganyan, sa mga... Diba? Kaso mas marami nga yung kalaban Diba? Dyan nga sa Senado hindi siya pinapaniwalaan ng iba dyan sa mga binabanggit niya Pero kapag senador ang inaakusahan dyan, paniwalang paniwala yung mga nandiyan dyan. Takin mo, kapwa mo senador inilalaglag mo talagang diba? Mas gusto mo pang imbestigahan yung kapwa mo senador kaysa dun sa mga nabanggit ng mga diskaya, no? Yung mga binanggit nga ng diskaya, parang thank you na lang Hindi na nabanggit, hindi na umusok yung usapin na yun Master Sergeant Orly Gutesa, kumusta na si dating Speaker Romualdez? Parang ligtas na siya gagawin na nga daw witness. Mataki mo, mag-share siya ng kaalaman. Parang siniskwela. Mag-share ako ng kaalaman. Ano bang kaalaman yung isi-share niya nung in-interview siya, di ba? Kasi, lang siya sa ICI investigation, resource person. Wow naman. Tapos, I don't know kung saan galing yung bali-balita kahit saan siya ilagay. Parang
baka gawin siyang state witness. Ano ba yan? Sabi nga ni ni Sir Don Mar, kapag siya ginawang state witness, wala lang mastermind, parang gano'n. Parang gano'n. Hindi na matutuntun yung mastermind. Hindi ko sinasabing siya yung mastermind. Sinabi ko lang yung nabanggit ni Sir Don Mar. Siyempre, it's a part of a joke, pero dapat hindi naman siya kasi magiging star witness dahil isa din siya dun sa, di ba, nababanggit. Kaya dapat talaga is paliwanag niya rin yung side niya. May pagkakataon pa rin naman siyang magpaliwanag ng side niya. At baka mayroon pa rin makinig kahit pa paano. Di ba? Kaya reklamo si Atty. Guanzon sa kanyang mga post. What? State witness si Romualdez. May maaasahan pa ba tayo itong ginagawang investigasyon ng gobyerno? ICI, yan, Marcos appointed. Kaya lang, walang ngipin walang contempt powers. Wala. O nagsalita ng mga diskaya couple, ayaw na nilang magpakita, ayaw na nilang mag-cooperate. 3 times na silang nag-attend, bigla na lang sabi na, we invoke our right against self-incrimination. Wala na yan, kaya nga ngayong panahon na yan, hindi na matatapos yung investigasyon na yan. Talagang wala na yan. Huwag na nating asahan na magkakaroon ng kalutasan yan. No? Hindi na malulutas yung problema na yan. Hanggat eto sila ang mga nandiyadyaan. Ang pag-asa na lang natin kapag natapos na talaga itong term na to, no? Ayan, pag iba na ang may hawak, doon siguro maaaring mabuhay yan at doon natin malalaman talaga kung sino yung tunay na may mga kasalanan. Pero sa ngayon mga katunay, wala tayong ibang dapat gawin kundi magtiis na lang. Hindi na. Kahit anong patawag pa ng ICI sa Diskaya, ayaw na. May magagawa ba ang ICI? Wala. Dahil wala. Tsaka wala talagang pangil yung mga nag-iimbestiga ngayon, wala na. Hindi katulad nung simula ng Blue Ribbon, sila Senator Marcoleta. Maganda talaga. Alam talaga natin na may mangyayari sa investigasyon. Kaso, wala Hindi maganda. Nung pinalitan na sila. Kumbaga, naduwag na ngayon. Diba? Ang parang hinihintay na lang nilang investigasyon, alam nyo kung ano? Tungkol sa impeachment ni VP Sara. Wala na silang interest dyan sa ghost project na yan, flood control. Wala na yan. Wala na yan. Contempt powers. Ganyan kaya I don't know kung mas tututok yan sa 2028 yung mga yan. Mas gusto nila na kailangan matapos ng ni VP Sara, baka mamaya makatakbo pa yan di ba? Yun ang tututukan nila. Malapit na 2028 Tawag ba na walang ngipin. Walang as in wala. Ang Blue Ribbon naman, hindi na natin alam anong mangyari sa Blue Ribbon. Wala na yan. Yung Blue Ribbon, naging Pink Ribbon na yan. Red Ribbon, pwede. Mga nagmistulang cake na lang, puro tamis. Pero ang lalambot. Ganun. Corny. Wala na, hindi na dapat Blue Ribbon tawag sa kanila. Red Ribbon. Titigil na daw ang investigasyon sa flood control. So, ibig sabihin, si Congressman Martin Romualdez, wala na Si Saldico naman, wala na. Wala na, nasa ibang bansa hindi nga nila mapahuld. Na makakabalik pa sa bansa si Saldico kasi ligtas na lahat. Basta hindi maipit, hindi magpakita si Saldico sa mga investigasyon nito, wala na, ligtas na. Wala na. So, meron bang makakasuhan ng mga politiko? Wala. Anong sabi ni General Azurin? Wala pa kaming nakikita. Walang mangyayari, wala. Puro imbestiga lang yan, gagasta lang ng gagasta tayo yan. Tigil nyo na nga yung investigasyon nyo. Kaya mga katunay, masakit man, isipin, wag na natin asahan na magkakaroon ng kalutasan yung problema na yan. Sa panahon ngayon, sa ngayon. Makasuhan lang. Sige na. Sina Diskaya.
May kasama pa siyang mga kontraktor, mga maliliit na district engineer ng DPWH. Hanggang doon lang. Ganun lang, mga maliliit lang. Politiko, huwag natin umasa. Ligtas sila. Wala tayong Wala mapapala dito sa ginagawa ng administrasyong ito. Yan lang. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.